Okay, so this is the last topic for our input and output class, or the basic input and output operations, which is the J option pane. So the difference between the scanner and buffered reader and the J option pane is that sa buffered reader and scanner, yung nakikita lang natin is the console. Parang console lang siya. Ita-type mo lang siya, yung words lang yung makikita mo. Pero, pag dito sa J-option pane, gagamit na siya ng simple or small window. Meron na siyang graphical user interface. Okay? So, ipapakita ko mamaya kung paano siya gagana. I don't think gagana ito sa Jedona app. But if you have a laptop and you have the J-Creator, please find time to try this because this is very good. This is very nice. This J option pane. Halos pareho lang sila ng function doon sa scanner and then sa buffered reader. Pero makikita nyo mamaya yung difference niya. Mas maganda itong J option pane. Okay, so let's start by discussing the different parts of this J option pane. So basically, we have this one, import java.swing.J option pane. Kung sa scanner, ang ilalagay natin sa pinakataas na parte ng program natin is import java.util.scanner, at kung sa buffered reader naman ay import java.io.asterisk. Dito naman sa J option pane, ito, import java x.swing.J option pane, semicolon. This is written at the topmost part of your program. Okay, next. String str is equal to J option pane that show input dialog enter name. Okay, parang ito yung system.out.println natin. Itong strings str is equal to J option pane that show input dialog enter name. So dito mo siya ilalagay yung mga label natin, enter first name, enter second name, enter middle name, enter last name, enter first number, mga ganon, dito natin ilalagay, no? Dito sa option na to. Okay? So, if you would like to input something, you put this one. You should use the different data types correctly. Sa example, ang ilalagay natin later on is whole number. So, basically, hindi string ang ilalagay mo dito sa part na to, kundi int. Kung decimal number naman ang gagawin or ang input mo, palitan mo yung string ng double. So, ito yung gagamitin natin. Dito naman, ito naman yung para sa pag-output. Ito yung format niya. Hindi ito mismo yung code niya, pero yung format niya. So, J option pane that show message dialog. And then, meron tayong 4 parts. We have the parent component, message string expression, box title string, and tsaka yung message type. So, apat no, parent component, message string expression, box title string, and then yung message type. Okay, ito yung magiging format natin. So, dito sa baba, ganito yung magiging itsura niya pag nilagyan na natin ng code. So, example, J option pane that show message dialog, yung parent component muna natin is null. Okay, yan yung parent component. Yung message string expression naman, or yung i-output niya later on, example, i-output niya yung hello world, yun yung ilalagay natin dito sa my message string expression, hello world. Yan yung i-output niya. And then yung greetings dito, yan yung box title string. Kung ano yung nakikita nyo doon sa taas ng box, parang label niya lang. So nilagay ko greetings. You can put anything that you like. And then yung message type naman niya is ito, J option pane that information message. So we have different types of message type. Ayan. So let's discuss each one. Hindi lang information message. So ano yung magiging itsura nila later on? So ito yung mga different types of message type. Meron tayong 5. Okay, yung first natin dito is the error message. So the error icon is X. Ayan, meron siyang circle kaso hindi ko kasi malagay, hindi ko na-screenshot yung icon niya. So, meron siyang circle dyan sa big letter X. It is displayed in the dialog box. Ayan, pag sa error message ang pinag-uusapan natin.
Pag information message naman, letter I, pero may circle siya sa palibot niya. Circle and then I. This is displayed in the dialog box, and then we also have the plain message. Pag plain message, wala siyang icon. Pag question message naman, automatic question mark yung icon niya. And then pag warning message naman ay ito, exclamation point. So yun yung mga different message type. Pwede nyo siyang ilagay dito sa may J option that information message or that warning message, error message, anything that you like. Pero dapat applicable siya doon sa magiging program ninyo. Kung error, kung maglalagay kayo ng output na error, the error message ang gagamitin ninyo. So, depende na sa inyo kung ano yung magiging message type ninyo later on. So, try nyo yan isa-isa later on. Okay? So, I have this first example. So, ang ginagawa ng program na ito is just to display. Okay, i-output lang natin yung hello world. Okay, ito yung magiging code natin. So, as you can see at the top, nilagay natin yung import javax.swing JOption pane. And then, nilagay natin ito, JOption pane.show message dialog. Mag-output lang siya ng hello world. Ganun lang kasimple. Okay, so para makita ninyo, mag-create tayo dito ng new basic Java application. And then, sabihin na lang natin LP. Pangalan niya. Okay, finish. And then, copy-paste ko na lang. Ayan. Tan lang natin, LP. Okay. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, ito, hindi siya nasa next line na. Dire-diretso yan. Pero para makita ninyo, nag-enter lang ako na ganyan para hindi siya naka-hide. Okay, so, isang ano lang to, isang line of code lang ito. Okay, so, ang gagawin niya lang, okay, F5 natin. Ito. So, ang gagawin niya lang, ay i-display niya yung hello world. Okay, ganito siya. Okay, magnify lang natin. Okay, so, ganito yung magiging output niya. Kung papansinin ninyo, nasa parang message box siya. Okay? Unlike doon sa scanner at saka sa buffered reader, yung output niya nandito lang. Nandito lang sa baba. Or panay numbers or letters lang yung magkikita niya. Pero ito, meron na siyang graphical user interface. So, ito yung sinasabi ko kanina na greetings. Okay? Yung greetings natin dito. Nilagay ko. Yan yung parang title niya. Okay? And then, ito naman yung message type na sinasabi ko. Letter I, kasi information message yung ginamit natin. At saka automatic meron na tayong OK dito. Okay? Okay, ipakita ko lang sa inyo yung mga different types ng message type. Okay, palitan natin. Sige, click OK natin. Palitan natin ng ayan, error message. Pag error message ang ginamit natin, ito yung magiging itsura niya. Letter X. Ayan. Ayan, click OK. And then, ano pa yung iba? Warning. Warning message. Ayan, yung warning is exclamation point. So, you can use anything or any message type that you like. So, try nyo na lang later on. Ano pa ba hindi natin na-try? Yung question message. Ayan, question message. That question message. Okay, siya yan. Okay, question mark din yung nakalagay. So, ganyan lang siya kasimple, class. Okay, hello world. So, anything that you like, sige, palitan natin. Magandang umaga. Magandang umaga. And then, palitan natin yung greetings ng message to you. Okay, pag in F5 natin, so yung magpapakita is magandang umaga, yung magiging output, and then message to you. And then question, message yung nasa icon natin. So, ganun lang siya kasimple. Yan yung pag-output lang. Paano pa mag-i-input na tayo? Okay, so pag mag-i-input na tayo, example ito, ayan, mag-i-enter tayo ng name. Pareho lang din,
ilalagay lang natin itong string str is equal to J option pane that show input dialog. And then, gaya ng sabi ko kanina, ilalagay nyo sa open and close parentheses yung magiging parang label ninyo. So, example, yung program, gusto nyong mag-input ng name yung user. So, ilalagay ninyo enter name. And then, dito naman sa baba, ito yung magiging parang container ninyo. Okay, na i-declare nyo dito sa output later on. So, string OSTR is equal to your name is, tapos nilagay ko yung str dito. Yung str dito, yun yung variable name ko dito. Okay, kasi yung variable name natin na str, siya yung kukuha doon sa i-input mo later on. So, example, nag-input ako ng Lucky Amethyst Cuevas, kinuha yan ni str. Siya yung kumuha dyan. Okay, and then, itong string OSTR, kailangan natin to para yan yung i-output natin later on. Okay, and then, same pa din, nandito yung J option pane that show message dialog. Pero kung mapapansin ninyo, wala na dito yung parang kanina, ito, yung hello world. Hindi na siya directly na ilalagay dyan na Lucky Amethyst sana. Hindi po. Ang ilalagay na natin dyan ay yung variable name, which is the OSTR. Yung OSTR, kinuha ko dito. Siya na yung output ng OSTR ay yung your name is at kung ano yung nilagay ko sa STR. So, yun na yung ilalagay natin dito, hindi na yung Lucky Amethyst. Kasi yung user mismo ang mag-i-input ng gusto niyang ilalagay. And then, yung full name dito, same pa din yung function niya, parang label lang ng message box natin later on. And then, yung ginamit natin na message type is the information message. Okay, para mas ma-appreciate ninyo yung code na to, palitan lang natin ng, ayan, copy-paste lang natin para makita ninyo kung paano siya gagana. So, dapat, meron siyang text box kung saan pwede kang mag-input. Okay, mag-input ng pangalan mo. Ulitin ko, itong OSTR dito, siya yung magko-contain na ngayon ng output na your name is kung ano yung nilagay mo sa program mo na STR. Ito yung STR kasi siya yung variable name. Siya yung magko-contain ng input ng user. Okay? And then, yung OSTR, siya na yung ilalagay ko dito. Okay, let's try. Okay, so sabi niya, enter name. So, yung text box dito, siya na yung ito, J option pane that show input dialog. Siya na yan. So, example, Lucky Cuevas. Okay, yung nag-input ako ng Lucky Cuevas, nag-click ako ng OK, ayan yung magiging message box natin. Full name, your name is Lucky Cuevas. So, kukunin niya lahat ng input mo. So, palitan lang natin tong full name kung gusto nating palitan, your name. Your name box. Okay, so pag F5 natin yan, Lucky. Kung papansin niyo sa taas, meron siyang input. Mag-input ka daw. And then click OK. Ayan na. Your name box, your name is Lucky. Kasi Lucky yung nilagay ko dito. Okay, so ganun lang siya kasimple, class. It's very simple. Magkaiba lang kasi ng syntax doon sa nakasanayan nating scanner. Pero napakaganda nito. No? Kasi meron tayong nakikitang message box dito. Lucky Cuevas. Okay, click enter. Your name is Lucky Cuevas. Try nyo to. Try nyo to sa JCreator ninyo. Okay, yan yung di-display ng pangalan. What if, ayan. Ito naman. What if dalawa yung input mo? Hindi lang yung full name. Kundi maglalagay ka ng first name at saka ng last name. Dalawa. So, pareho lang din yung magiging itsura ng code. Okay, copy-paste ko lang and then I'm going to explain to you. Okay, ito. Palitan lang natin ng LP. Okay, so we have two. Ayan, we have two here. We are going to enter first name at saka yung last name. Kung papansinin niyo ulit, magkaiba po yung pangalan ng variable ni first name. Ang variable name ng first name natin is str at yung last name natin is strs.
So, pwede lang yan na magkasunod. So, you're going to input the first name and then the last name. Dalawang text box na yan ang magpapakita later on. And then, nandyan pa rin yung OSTR natin. Okay, yung OSTR, pwede kong palitan yan ng A kung gusto ko. Okay, A yan. Hindi lang OSTR ang lalagay natin. And then, palitan nyo rin dyan. Okay, so your full name is, you are going to concatenate the value of STR. And then, naglagay lang ako ng space dyan para automatic na magle-layout siya with space. Kasi Lucky, space, Cuevas. Kasi hindi siya maganda pag hindi mo nilagyan ng space kasi magdidikit yung Lucky at saka Cuevas kung yun man ang in-input ng user. And then, naglagay ulit ako ng plus sign to concatenate yung value ng last name ko. And then, kukunin ko ngayon yung variable na letter A dito, ilalagay ko siya dito sa baba. Kanina kasi OSTR yung pangalan ng string natin, kaya OSTR yung nakalagay dito. Pero, pinalitan ko siya ng A, kaya A pa din yung lalagay mo dito. Okay? And then, yung nandito, yan yung nasa taas ng text box. Kung gusto mong palitan, your full name is, or your full name box. Okay? And then, pag nag-F5 tayo dyan, ganito yung magiging itsura. So, enter first name. Example is Coco. And then, click OK. And then, last name is Martin. Okay? And then, click OK. Okay? Yung sasabihin niya, your full name is Coco Martin. So, automatic yan, concatenate niya. It's just simple as that. Okay? Ganun lang kasimple yung paggamit ng J-option pane. Ulitin natin. Winner Park. Okay, example, Winner Park. Last name, okay. Okay, so your full name is Winner Park. Okay, yun na yung function ng code natin. Mag-i-input ka ng dalawang string. Okay, kung tatlong string naman yung gusto mong input, edi copy-paste mo na lang ito. Okay, copy-paste mo na lang tong string na ganyan. Okay, example yan. And then, palitan mo lang yung pangalan niya. Example, X. Yan. String X. Ayan. And then, ilagay mo rin dito, plus X. Ayan. Ayan. The F5. Lucky, Cuevas, Medina. Okay, your full name is Lucky Cuevas Medina. So, ganun lang yun. Copy-paste nyo lang siya and then include nyo siya doon sa variable declaration ninyo. Okay, next. Okay, if you have questions, pwede naman kayo magtanong sa GC natin. And I will try my best to answer them. Oh, ito naman. Ang gagawin natin is to input numbers. Okay? Palitan lang natin ito ng LP ulit. Okay, explain ko lang yung code niya. So, kung kanina, yung kanina kasi, diretso na siya, no? Diretso na yung sa string. Pero dito sa may integer, i-convert mo ulit siya. O parang sa buffered reader na magko-convert ka muna. Okay, so, yung first number, yung enter first number, so, string muna siya, hindi siya integer agad-agad. Okay, string muna yan. Kahit integer yung input mo later, string pa din yan. Okay, string str, and then, dito sa baba, eto na yung gagamitin natin to convert yung string str, or kung ano yung in-input mo na number. So, ganun siya gumagana. Okay, kung wala itong line of code na to, ang aakalain lang ng program natin, string lang yung nilalagay mo or ini-input mo, hindi siya pwedeng i-compute. Pero pag naglagay tayo ng ganito, integer a is equal to integer.parseInt, i-convert niya ngayon yung string into a whole number or an integer. Doon lang kayo pwedeng mag-compute. So, integer a, yung a dito, it's just a variable name, kahit anong gusto niyo ilagay as long as it is original or it is unique. So, yung sa open and close parenthesis, dito ko ilalagay sa loob niya kung ano yung gusto kong i-convert at kung ano yung gusto kong nasa loob later on ni letter A. So, str siya kasi yan yung first number.
Sa second number, ito, kung papansinin ninyo, I have variable letter B. So, nilagay ko dyan yung STRS kasi yan yung para sa second number, STRS. And after that, pwede ko na siya directly i-compute by declaring another variable. Yung variable name ko dito ay TR. So, hindi na yung STR at saka STRS ang ilagay mo, kundi yung letter A and B kasi convert niya na into an integer. Okay, so integer TR or int TR is equal to A plus B. Automatic, kinuha niya na yung sagot dito, yung sum niya. So, example, nag-input ako ng 1 sa first number and then sa second number is 2. Kaya, kinuha niya na yung value, converted value, A is equal to 1, B is equal to 2. So, dito naman sa baba, we have string D. Okay, yung string D dito, yung variable na to, yun na yung ilalagay mo dito sa may output natin. Okay, dito na. Hindi pwedeng idiretso mo kasi. Kailangan ilagay mo siya sa pinaka-baba. So, ang magiging sagot niya, string D is equal to the sum is, tapos ang kung kinuha tong TR na to, dito ko siya kinuha sa taas kasi kinompute niya na agad-agad yung sum ng two numbers. So, try natin. So, pagka F5 ko, ayan, mag-input ka daw ng first number, example 23. Okay? And then 1. So, dapat, ang sagot natin is, ayan, the sum is 24. So, ganun lang siya kabilis kung sa integer ang pinag-uusapan. Direct na natin na i-compute dito na lang. Kung gusto nyo palitan ng sum, okay lang din. Para hindi kayo ma-confuse. Ayan, sum. Ayan. And then, ayan, F5 natin. Pareho lang din. Pareho pa rin. 12, 1, 13. Okay, pwede nyo i-apply dito yung mga different na arithmetic operators. Pwede rin ng multiplication, asterisk. Asterisk yan. Di palitan natin yan ng product. Then, product. And then, F5. Pero hindi ko na lang. Cancel muna natin. Hindi ko napalitan yung label natin, the product. And the product is, and then palitan lang natin yung label ng message box natin, ng product. And then after clicking F5, enter first number. First number natin is, example, 5. 5 multiplied by 4. So, the product is 20. So, ganyan lang siya kabilis, class. Pag integer yung pinag-uusapan natin, halos pareho lang din sila sa may double. Parehong-pareho. Sige, pakita ko na lang para mas ma-appreciate ninyo yung code natin. Ayan, LP. Okay. So, ang gagawin niya is to input numbers with decimal numbers. Or decimal places, I should say. Okay, pareho lang. Yung integer A is equal to integer that parse int. Pinalitan lang natin ng double, tapos double dot parse double. Kasi, you need to adapt kung ano yung data type na gagamitin ninyo. Kung gusto nyo ng with decimal place, hindi mo pwedeng gamitin yung int. Okay? Kailangan gamitin mo tong double. Okay? Pareho lang. Double lahat yung ginamit ko na variable, na data type. Ayan, para sa numbers na may decimal places. So, try natin, 23.56, 567 times 6, okay, plus mo yan, ayan, 591.16. Okay, it's very simple. So, ganyan natin, or ganyan yung usage ng J-option P.